Isa din po sa dinidinig sa Kongreso, mga kababayan, yung Pogo. Di ba? Yung Pogo. At isa po dyan, si Harry Roque hindi na daw po a-attend doon sa mga hearing ng Pogo. Mamaya po pag-uusapan natin yan. Pero dito po muna tayo pumunta. Kasi mukhang nabanggit dito, no? Nabanggit dito kung sino yung mga nagpatakas kay Alice Guo, mga kababayan. Ayan. At kung sino ang mga big boss ng Pogo. Nabanggit na dito. Pakinggan ho natin itong balita na ito, mga kababayan. Sabi ni Eugenio de la Cruz, shoutout idol, nakasubscribe na ako. Ha, ha, ha. No, salamat po, Sir Eugenio de la Cruz. Nandiyan na din po si Ma'am Luz Biminda Nabora. No, pang 195, ha? Ang kanyang like. I-komento nyo lang po yung like nyo dyan. Eto na. Binanggit kahapon ni Senator Sherwin Gatchalian na bagamat hindi niya pa kumpirma ilang mga senador. Umpisahan natin, mga kababayan. Banat! Naniniwala ang ilang mga senador na mas marami pang pangalan ang nasa likod ng usapin hinggil sa iligal na pogo sa bansa. Ayan. Ito umano ang palulutangin ng mga senador sa pagpapatuloy ng investigasyon sa susunod na linggo. Si Daniel Manalastas sa Sentro na Balita Live. Alam niyo po, yung sa Pogo, mga kababayan, naniniwala po ako, dyan lalo ako bumilib kay Sherwin Gatchalian, na ating senador, kay Senadora Risa Hontiveros. Dyan ako bumilib, mga bossing, dati. Sinasabi ko, nako, si Hontiveros, ganito, ganyan, may mga issue, bla 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 bla. Ngayon po, kung ikukumpara natin itong dalawang senador na ito, mga kababayan, kumpara doon sa mga senador na mga DDS, nako, napakalayo ho, mga bossing. No? Biruin mo, si Robin Padilla nag-number 1. Tapos, etong huling eleksyon yata, si Senadora Risa Hontiveros, nandu sa laylayan, muntik pang malaglag. Masaya pa ako nun eh. Sabi ko, muntik ka ng malaglag, ganito, ganyan. Muntik pala tayong makasayang ng isang magaling na senadora, mga bossing. Sa susunod, baliktad na ho ang gagawin ko. No? Pasok si Risa Hontiveros, labas si Robin Padilla, no? Pero siyempre mapalad ang number 1 senator kasi meron pa siyang 3 taon. Ayan, kasabay ng election ng presidente, si Robin Padilla eh. Pero X na ho sa akin na yun. Angelique, malaking katanungan ngayon, sino nga ba talaga ang pinaka-boss ng Pogo sa bansa? Ang ilang senador, meron na mga Uy, huwag kayo mag-comment dyan ng Duterte. Bakit sinasabi nyo Duterte? pinapahapyaw base sa mga impormasyon na natatanggap nila. Pinaniniwalaan ni Senator Joel Villanueva na mas may higit pa umano kumpara sa pinaniniwalaan ng ilang senador na Pogo boss. Kung saan Ayan, si Senador Joel Villanueva. Ngayon, medyo napapansin ko si Senator Joel Villanueva ngayon. Lagi pong mga nasa news, lagi pong nasa mga kung ano-ano si Senador Joel Villanueva. Tsaka maingay, ha? Gumagawa ng ingay. Mga bossing, ewan ko lang kung bakit. No, kasi sa umpisa naman ng hearing ng dito sa Pogo-Pogo na to, hindi ko naman siya napagkakakita eh. Kung hindi ko man siya nakikita o nandun siya, hindi ko naman siya naririnig-rinig. Pero ngayon medyo active eh. Si Senador Villanueva eh. Noong isang araw, o noong isang linggo, o isang buwan na yata makalipas yun. Sumisigaw si Senador Joel Villanueva. Palpak! Palpak daw po yung national government. Sabi ko, kasama ka dyan ah. Tapos hindi man lang kami makarinig sa iyo ng kung ano ang maitutulong mo para may resolve yung pagbaha. Tapos nung kailan ba? Kahapon din. Tapos ngayon ito Pogo naman. Sige nga po, paliwanag nga po kayo, sabi ni Ryan Santos. Re-electionist din kasi, sir. Tatakbo din pala to pabalik sa Senado, no, sa 2025. Binanggit kahapon ni Senator Sherwin Gatchalian na bagamat hindi niya pa kumpirmado na si Huang Ziyang ang boss ng lahat ng Pogo bosses, pero may
Ayan ha, Wang Ziyang, isa sa malaking tao ng Pogo daw po, mga kababayan. Natawa ako doon sa mga sa comment section. Kasi etong si Joel Villanueva, may yung pagkapasa po, no, nung pangalan kung sino daw po yung nagpatakas kay Guo Haping o aka Alice Guo. Pagkabasang ganun, bingo! Gumanon. Bingo! Bingo! Yung sa comment section, natawa ko. Biglang nagtaasan ho, mga kababayan. Patay! Si Bongo! Si Bongo ang tinuturo. Sabi ko, hindi po. Kasi kumbaga, foreigner daw po, mga kababayan. Kaya, hindi si Bongo. Okay. Kayo, medyo excited kayo kay Bongo, ha? Porket hindi kayo nakakatikim ng lugaw ni Bongo, galit kayo sa kanya. O, banat! Turing daw itong Pogo Boss. Pero may binanggit si Senator Villanueva na mas matindi pa umano kay Huang. Nagbahagi naman si Villanueva ng ilang impormasyon kay Huang na nalalaman niya. Klaro na itong si Wang Ziyang na tumulong sa kanila mag-facilitate at itong So si Wang Ziyang ang nag-facilitate ng mga yate-yate nila Alice Guo? Pinahiram ng yate, etc. Nakalabas na rin ng bansa. Ang balita natin, itong Wang Ziyang na ito ay may 2 or parang 2 years old na baby dito sa Pilipinas. Kaya malaki ang interest niyang tao na yan. Oh, so nasa Pilipinas pa yung anak nitong hinihinalang big boss ng Pogo. So talagang magpapabalik-balik yan. Sabi nga nila, di ba? Kung nasaan yung anak, babalik at babalik yung manok, yung nokma. Manok ba yun? Oh. Kasi ang tumatak sa isip ko, yung agila dito ni yung agila ni Kibuloy dito Oh. Bakit hindi kayo magsuot lahat dyan? Kayo di ba pumupunta kayo sa EDSA? Oh. Sabi di ba merong mimol malware daw dyan? Pinagdadasal nyo si Kibuloy. Bakit hindi kayo magsuot ng agila dito? Oh. Di ba? Total naman, Senyor Aguila, nasa loob na. Pero mas matapang kay Kibuloy yun. Mas may yagballs kay Kibuloy yun si Senyor Aguila. Oh, si Junior Aguila, aka Kibuloy, kasi may Aguila siya dito Hindi niya naman po pwedeng agawin yung titulo ni Senyor Aguila. Yun na yung Senyor. O siya, Junior. O kayo, mga bataan ng Aguila. O, di ba? O, Aguila. Kaso, nagalit Pinalitan ng Chokes to Go, ng Nokma. nagalit po. No? Binabastos nyo ang aming poon. Bakit nyo pinalitan yung Aguila ng Nokma? O, ikaw ba naman? Ang Chokes to Go, mga kababayan. Kahit walang sauce, masarap. O, saan ka pa pupunta? Chokes to Go na. Ito pa yung ay, nako, yan, Chokes to Go, baka naman. Kahit isang manok lang, no? Basta padala nyo dito sa, Cayman Islands. Padala nyo dito sa Cayman Islands, sagot nyo na yung, yung delivery, ha? Oh. Anak niya. And I think 3-4 yung asawa kasi niya. Yan, may Ilan? 3 o 4? Wala ka kay Kibuloy. Walang asawa. No? Pero di umano, araw-araw, iba ang nakaschedule. Di ba? Narinig mo na yung balita na yon, Ma'am Chris Rose? Sabi ni sumuko sa sarap, person, power po. Isa lang ba'y pumunta doon? Sabi din ni Mitch TV, si Villanueva, nakikisaw-saw lang naman yan. Dati nung unang mga hearing, wala naman siya. Sumikat ang Pogo, sakalang maingay. May mahalagang sinasabi naman no? 3 o 4 na asawa daw. Yung si Wang Ziyang ba yun? Yung big boss ng Pogo. Babalik-balik yan talaga dito. Kung si Kibuloy walang asawa. Pero iba-iba ang naka-schedule, di umano. Interest pa dito yan, no? Kaya talagang kailangan pagtutuunan ng pansin. But I don't believe na siya yung big boss, no, na sinasabi ng iba. Kasi para sa akin itong Duan Rin Wu na ito talaga yung ito yung notorious Remember, ito yung
declared as international terrorist. Ang pinaniniwalaan yung big boss ng Pogo sa bansa, si Duan Renwu. Duan Renwu. Ayan, hindi ko po kilala mga kababayan. Pero yun yung sinasabi nila na talagang pinakabigating big boss ng Pogo. I believe so. And he's the one running the show in as far as yung pagiging notorious group na nandito sa Pilipinas. Parang siya yung big boss na kinatatakutan. Siya yung Tingin pa, Angelic, na Senator Villanueva, ang sinasabing Duan Renwu ay dapat na ring pagtuunan ng pansin. Kinumpirma naman ni Villanueva na si Wang Ziyan umano ang pinaniniwalaan niyang nag-facilitate ng Tingin ko mga kababayan, madami pa po talagang lalabas ng mga pangalan dito. At hindi lang ho, mga foreign na pangalan mga kababayan. Tingin ko madami din pong lokal na pangalan, ibig sabihin mga Pinoy na pangalan na dawit po dito sa Pogo mga kababayan. Nako. Kaya ho ba madaming mga natatakot, kinakabahan, no? Ng mga politiko natin at hindi na mga nagsisi-attend ho, mga bossing, doon sa mga hearing. Mamaya natin pag-usapan yan.